Narito na ang mga pinakabalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Buntis, patay matapos na pagsasaksakin habang natutulog sa kanilang bahay. Ilang gasolinahan naubusan na ng stocks dahil sa dami ng mga nagpapakarga ng langis. 4-day work week sa ilang LGUs at ahensya ng gobyerno nagsimula na ngayong araw. At asong tinangay ang pustiso ng kanyang fur lolo, kinagigiliwan online. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Kasabay ng big-time oil price hike, mahigpit na minomonitor ngayon ng OCD Region 1 ang mga gasolinahan. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, tuloy-tuloy ang monitoring ng Office of the Civil Defense, ganun din ang iba't ibang lokal na pamahalaan sa mga gasoline station para matiyak na walang makapanamantala at magtaas ng presyo ng produktong petrolyo bago pa ang big-time oil price hike bukas. Bago pang inaasahang big-time oil price hike bukas, dagsa ng mga motorista sa mga gasolinahan. Karamihan, nagpa-full tank na ng kanilang mga sasakyan. Sinilabas na abiso ng Department of Energy, posibleng umabot ng 17 hanggang 24 pesos kada litro ang taas presyo sa produktong petrolyo. Gayunman, utay-utay staggered ang implementasyon ng taas presyo. Tiyaga lang kasi kailangan Oo. Medyo mura pa dito kaysa sa iba, kaya nagtitiis na lang sa pila. Sa medyo mura pang crudo dito, sa iba mahal. Bago pa man ang big-time oil price hike, mahigpit na ang monitoring ng Office of the Civil Defense Region 1 sa mga gasolinahan. Ito'y para matiyak na walang mananamantala sa presyo ng produktong petrolyo. Kapansin-pansin lang daw ang ilang gasolinahan na nawalan ng stocks ng petrolyo. Nag-random check kami sa mga gasoline station. Nandun pa rin naman sila sa price range na nilabas ng Department of Energy. Sa amin, may ilan na nga na nag-out of stock. May mga nag-post sa Facebook na nakita namin. Pinaka-apektado raw sa big-time oil price hike ang transport group. Masasaktan kami talaga. Kaya ang tanging pag-asa namin yung fuel subsidy na sana i-release ka agad. Kahapon pa lang, may ilan ng fuel station sa Kasiguran Aurora ang nagtaas ng presyo. Paliwanag ng ilang may-ari ng gasolinahan, mataas ang bigay ng supplier. Bumuo ang lokal na pamahalaan ng San Marcelino, Zambales ng Municipal Task Force on Fuel Price Monitoring sa pangangasiwa ng MDRRMC. Naatasan ng task force na magbantay at magdokumento ng mga presyo sa lahat ng gasoline retail station sa bayan upang matiyak na walang mananamantala sa presyo. Nagbabala ang DOE sa mga gasolinahang mananamantala sa presyo. Pananagutin din daw ng DOE ang mga gasolina na nagsasabing out of stock para hintayin ang big-time oil price hike bukas. Pati ang mga motoristang sobra-sobrang binibili. Ayon sa DOE, hindi dapat lalampas sa 76 pesos and 50 centavos ang kada litro ng gasolina hanggang mag-oil price hike bukas. Hanggang 74 pesos and 81 centavos lang dapat ang diesel at hindi dapat lalampas sa 100 pesos ang kada litro ng kerosene. Chris, sa ating pag-iikot sa mga gasoline station simula kaninang umaga mula sa Dagupan City, sa Mangaldan at maging sa bayan ng Calasiao ay mayroon namang mga available na supplies ng produktong petrolyo ang mga gasolinahan kumpara noong nakarang mga araw na walang mga available na supply dahil ayon na rin sa mga negosyante ay mayroon ng mga dumating na deliveries simula pa kagabi. Ngayon kasi pakita ko yung sitwasyon sa isang gasolinahan dito naman sa Calasiao, Pangasinan kung saan bago pa yung big time oil price hike bukas ay napakarami na ng mga nagpapagasolina ng kanilang mga sasakyan. So ipakita ko lamang yung sitwasyon dito. Ayan, napakahaba na ng pila. Actually, simula pa kanina, Chris, mga bandang 3:00 ng hapon ay napakarami ng mga sasakyan ang nakapila para magpakarga ng gasolina o ng produktong petrolyo sa kanilang mga sasakyan. At yung pila, Chris, dire-diretso yan dito sa may shoulder road ng National Highway. Kung kaya't sa mga oras nga na ito ay nagkakaroon na ng traffic build-up
dahil inukupahan na nga ng mga sasakyan na magpapakarga ng produktong petrolyo yung lane sa may right shoulder nitong National Highway. So kayo nga Chris, sabi ng mga negosyante, sapat naman daw ang supply ng produktong petrolyo sa ngayon dahil dumating naman yung mga deliveries, kung kaya't hindi dapat mangamba, walang dapat ikabahala ang mga motorista dahil sa meron namang available na supply ng produktong petrolyo. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. 4-day work week ipinatupad sa ilang LGU at ahensya ng gobyerno simula ngayong March 9. Ang detalye sa report ni CJ Torida. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagpatupad ng 4-day work week ang ilang ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan simula ngayong araw March 9. Kabilang dyan ang Dagupan City Government. Nagsimula ang trabaho ng mga kawani ng lokal na pamahalaan kaninang alas 7 ng umaga at nagtapos kaninang alas 5 ng hapon. Papasok lang ang mga kawani hanggang Huwebes maliban sa mga kawani ng Poso, CHO, Market, Parks and Plaza Maintenance, Electricians, WMD, PARMC at CDRRMO na nagbibigay ng frontline services sa publiko. Inatasan din ang lahat ng tanggapan na magtipid at magbawas sa konsumo ng kuryente at gasto sa petrolyo. Napipreempt na natin eh. Usually after the gasoline increase, apektado rin po lahat ng utilities. Base sa executive order, limitado ang paggamit ng aircon unit sa mga opisina. Simple lang naman po. Nasabi na po kanina kung paano natin ma-conserve yung energy by working diligently. Kanya-kanyang diskarte rin ng mga empleyado sa pagtitipid. Nagbabawas kami ng nakaswitch lalo pag konti lang kami. Kapag hindi po need yung mga computer units and printers po, ang ginagawa po namin, siniswitch off na lang po namin. Mahigpit din na nire-regulate ang paggamit ng government vehicles, kabilang ang pagbabawal sa paggamit nito para sa non-essential trips, seminars at trainings. Samantala, nagpapatupad din ang Olongapo City Government ng mga hagbang upang makatipid sa gasolina, lalo na sa paggamit sa mga sasakyan na pagmamay-ari ng pamahalaan. Tugon ito sa mataas na presyo ng petrolyo na dulot na nagpapatuloy na krisis sa Middle East. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon. Patay ang babaeng 4 na buwang buntis matapos saksakin ng isang lalaki sa Bado, Ilocos Norte. Base sa investigasyon, natutulog ang biktima kasama ang kanyang dalaking anak sa kanilang bahay sa barangay Pagsanahan Norte. Nang pumasok ang sospek at bigla na lamang pinagsasaksak ang biktima. Itinakbo pa sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Naaresto ang sospek sa hot pursuit operation. Paliwanag niya, hindi niya alam ang nagawa dahil sa kalasingan. Ayon sa pulisya, may sakit sa pag-iisip ang sospek at dati na itong nakulong. Maharap siya sa reklamong murder. Pasintabi po mga kapuso, nabisto ang isang noodle factory na nagtatapon ng wastewater sa creek sa Angeles City, Pampanga. Narito ang report. Naabisto ng mga otoridad ang umano'y iligal na pagtatapon ng wastewater ng isang pabrika ng pansit sa Barangay Santo Domingo, Angeles City. Ang wastewater, diretso sa isang sapa sa lugar. Ayon sa pamunuan ng Angeles City Sanitation Division, nakarehistro ang negosyo bilang office operation. Ngunit sa aktual na inspeksyon, ginagamit pala ito bilang food manufacturing facility ng noodles. We started with a complaint doon sa malapit na church na foul smelling yung creek. Pinuntahan namin to address that concern. Nag-ocular survey kami. Pagdating namin, baho talaga yung creek. And then may narinig kami na parang factory doon. Wala silang grease trap, wala silang waste treatment facility. Diretso lahat ng biodegradable waste nila doon sa may creek. Sa inspeksyon, nakita rin ang hindi maayos na sanitation practices at kakulangan ng kinakailangang health at sanitation clearances. Inamin din daw ng kinatawan ng kumpanya na wala silang water treatment facility at wala ring sanitation permit para sa food manufacturing. The noodles are really foul smelling kahit konting-konti lang yan eh kasi it's made out of flour and then yan water. So pag na-spoil yan, mga daga, mga ipis, unlimited buffet yung mangyayari. Bahagi ito ng inspeksyon ng city government sa mga negosyo sa lungsod upang matiyak kung sumusunod ang mga may-ari sa sanitation standards.
patuloy ang investigasyon ng lokal na pamahalaan habang pinaalalahanan ang mga negosyante na sumunod sa environmental at sanitation regulations upang maiwasan ang polusyon sa mga daluyan ng tubig. Sinisikap ng GMA Regional TV na magkuhanan ng pahayag ang may-ari ng pabrika. CJ Torida, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Sugatan ang 8 katao matapos ang pagsabog sa pumalyang fireworks sa pagtatapos ng Panagbanga Festival 2026 sa Baguio City. 7 sa mga biktima ay mula sa Dagupan City habang ang isa naman ay mula sa Baguio City. Agad dinala sa pagamutan ang mga biktima. Patuloy ang sinasagawang investigasyon ng pulisya sa naturang insidente. Nagpaabot na ng tulong pinansyal sa mga biktima ang operator ng fireworks. Pinag-iisipan pa raw ng mga biktima kung magsasampa sila ng reklamo laban sa operator ng fireworks. Samantala, sa inilabas sa pahayag ng Baguio Flower Festival Foundation Incorporated o BFFI, nagpahayag sila ng pag-aalala sa pangyayari. Mananatiling prioridad ng BFFI ang kaligtasan ng mga residente at ng mga bisita. Hiling nila ang agarang paggaling ng mga biktima. Patuloy na nakamonitor ang BFFI sa sitwasyon ng mga biktima. Actually, ma'am, ayun ang inaalam kung ano ang cause ng incident, whether yung fireworks itself or the person na nag-set up ng fireworks. Instead na pumutok sa taas, bumagsak siya, nag-land siya sa kinaroroonan ng mga biktima at doon siya pumutok. Patay naman ang 40 anyos na pulis matapos makasalpukan ang kasalubong na trailer truck sa kahabaan ng barangay Mabusag Sur, Badok, Ilocos Norte nitong Sabado. Base sa investigasyon, habang nasa paakyat na bahagi ng tulay, pumutok umano ang gulong sa harapan ng kotse at napunta sa kabilang linya at doon nakasalpukan ng trailer truck. Nagtamo ng matinding sugat sa ulo ang biktima na agad itinakbo sa ospital pero kalaunay binawian ng buhay. Hindi naman nasugatan ng driver ng trailer truck na agad sumuko sa pulisya. Ayon sa PNP, naka-duty ang pulis nang mangyari ang aksidente. Hindi na umano magsasampa ng kaso ang pamilya ng pulis sa driver ng truck. Samantala, volume ng sasakyan na pumapasok sa Dagupan City bumaba ng 10% dahil daw sa big-time oil price hike. Narito ang report. Ramdam daw ng pamunuan ng Public Order and Safety Office ang pagbaba ng volume ng mga sasakyan na pumasok sa downtown Dagupan ngayong araw. Ayon sa hepe ng Poso, tinatayang bumaba ng 10% ang bilang ng mga sasakyan na bumiyahe sa lungsod kaninang umaga. Posible raw na epekto ito ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na ipinatupad ng ilang gasolinahan nitong weekend kahit pa hindi autorisado. Kung makikita mo yung tapok natin, Burgos natin, halos walang traffic. Ay makikita mo rin yung Arellano natin. Ang nagkaroon lang kami ng traffic ngayon, yung bunuan dahil may patay, may libing. Bagamat maganda ang dulot nito sa daloy ng trapiko, ang nakababahala raw rito ay ang pagdami ng commuters at baka kulangin ang mga pampasaherong sasakyan. Posible pa raw na mas lalong bumaba ang volume ng sasakyan bukas kung kailan ipatutupad ang big-time oil price hike. Ngayon pa lang nagbabala na ang Poso sa mga tsuper na maniningil ng sobra sa kanilang mga pasahero, lalo na sa mga driver na mga pumapasadang tricycle. Baka overcharging naman, sobra. Kaya open ang office natin, open ang Poso, mag-report lang po kayo. Aminado ang mga tricycle driver at operator na pasakit sa kanila ang pagsipa ng presyo ng petrolyo. Pero kailangan pa rin nilang sumunod sa itinagdang fare matrix ng lokal na pamahalaan. Pag tinasan namin yung pamasahe, overcharge, makakakang kami sa puso. Baka maalisan pa kami ng prangkisa. 20 pesos ang regular fare at 30 pesos naman ang pasahe sa special hire o yung mga nasa holding area. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida,
One North, Central Luzon. Sa mga nagpaplano ng bakasyon sa Holy Week o sa tag-init, doble ingat po sa pagbubuk para hindi maging biktima ng vacation scam. Sa datos ng PNP Anti-Cybercrime Group, 29 na reklamo ang kanilang natanggap mula sa mga na-scam ng peking accommodation at staycation offer online sa unang 2 buwan nitong taon. Para sa hassle-free na bakasyon, heto ang mga red flag na dapat tandaan. Kung too good to be true o sobrang mura kumpara sa mga kahalintulad na resort ang isang offer, posibleng scam yan. Pwedeng i-check sa LGU kung totoong nasabing lugar o hotel, kung may address at telepono at kung ito ay rehistrado. Agad magduda kapag tila nagmamadali na maningil ng down payment ang katransaksyon. Sakaling maging biktima, payo ng mga otoridad na i-save ang lahat ng ebidensya gaya ng screenshots, resibo at account details ng scammer at magsampa ng reklamo. Buying price ng palay unti-unti nang bumababa kasabay ng anihan ng mga magsasaka. Ang detalye sa report. Nagsimula nang bumaba ang buying price ng palay kasabay ng panahon ng anihan. Sa unang linggo ng Marso, lampas 5 piso kada kilong ibinaba sa buying price ng palay. Mula sa dating 25 hanggang 26 pesos kada kilo, bumaba ito sa 20 pesos per kilo. Baba po madam, dati 21, ngayon 20 na lang ko. Pangamba ng mga magsasaka na mas bumaba pa sa 20 pesos ang buying price ng palay. Hindi na raw kakayanin at malulugi na raw ang mga magsasaka kung aabot pa sa 17 hanggang 19 pesos ang buying price ng palay. Compute nyo yung sa 50 kilos, yung isang sako 50 kilos, mababawasan siya ng 6 pesos o 300. O di ang laki-laki ng ano nun ma'am. Sa 10 sacks, di nasa 3,000 na yan. Ayon sa Sinag, normal ang pagbaba sa presyo ng palay tuwing sabay-sabay na nag-aani ang mga magsasaka. Dahil sa maraming supply ng palay, nagre-resulta ito sa pagbaba ng presyo. Pero ayon sa Sinag, masasabi pa rin matatag ang presyuhan ng palay sa ngayon. Kumpara nung nakaraang mga taon na umabot pa sa hanggang 10 piso ang buying price ng palay. Hindi na raw inaasahan ang pagbaba sa presyo sa mga susunod na araw dahil masasabing regular buying price ng palay umiiral sa ngayon. Hopefully, 19 to 20, yun ang nakikita natin presyo. Sa ngayon, nasa 60 hanggang 65% ng mga naaning palay sa Pangasinan. Sa mga susunod na linggo ay inaasahang maani na rin ang natitira pang palay sa probinsya. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Kasunod ng big-time oil price hike bunsod ng gulo sa Middle East, posibleng madamay na rin ang presyo ng kuryente ayon sa Energy Regulatory Commission. Ipinakita raw sa projections ng Independent Electricity Market Operator of the Philippines ang posibilidad ng pagmahal ng presyo sa wholesale electricity spot market sakaling magpatuloy ang global supply disruptions. Kabilang din po sa mga sinusuri para mabuo ang projections ang pagtaas sa presyo ng international coal, oil at liquefied natural gas. Sabi ni ERC Chairperson at Chief Executive Officer Attorney Francis Saturnino Juan, prioridad nilang protektahan ang mga consumers sa hindi makatwirang paggalaw sa presyo habang tinitiyak na may stable na power supply ang bansa. Iba't ibang hot air balloons nagbigay kulay at saya sa Lubao, Pampanga. Silipin sa report ni Joel Fernandez. Napuno ng makukulay at naglalakihang lobo ang himpapawid sa ginanap na 2-day Hot Air Balloon and Music Festival sa Lubao, Pampanga. Nasa 21 balloons ang nagbigay kulay sa kalangitan. Napawaw ang mga manonood sa special shape balloons gaya ng octopus, bear at mayroon ding tila lumilipad na sasakyan. Hindi rin pinalampas ng mga bisita ang tethered balloon rides. Sa halagang 1,000 pesos, na-experience ang quick balloon ride 50 feet up in the sky. Patok din ang 19 Instagram-worthy mini hot air balloons. Dagsa naman sa concert grounds ang food lovers sa mahigit 100 food stalls na naroon. Enjoy rin ang mga chikiting sa inflatable playground at mini zoo na mas nagbigay ng dagdag saya sa mga pamilyang bumisita sa festival.
Pagsapit ng gabi, mas nakumpleto ang Hot Air Balloon and Music Festival experience ng nasa higit 100,000 na bisita dahil sa performances ng mga sikat na OPM artist. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Mga kapuso, isang bagong low pressure area ang minomonitor ngayon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan mahigit 1,000 kilometro ang layo mula sa northeastern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, tumataas ang tsansa nitong maging bagyo pero hindi naman inaasahang papasok sa PAR. Gayunpaman, magpapaulan ng trough o extension ng LPA sa ilang bahagi ng bansa. Nagbabalik din ang hanging amihan at nakakapekto sa malaking bahagi ng Luzon. Sa datos ng Metro Weather, may mga kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Arestado ang 4 na katao kabilang na ang isang drug den operator sa isinagawang buy-bust operation sa barangay Kalapakwan sa Subic, Zambales noong Sabado. Ayon sa otoridad, target sa operasyon ang nasabing drug den na umano'y pinapatakbo ng 50 anyos na sospek. Nakuha sa operasyon ang 7 plastic sachet ng hinihinalang shabu at nagkakahalaga ng mahigit sa 47,000 pesos, mga drug paraphernalia at marked money. Nasa kustodiya ng otoridad ang mga naarestong sospek. Kasong paglabag sa RA 9165 ang kakaharapin ng mga sospek na walang pahayag. Mga magsasaka gumagawa na o gumawa na ng balon sa bukid para mapatubigan ang mga pananim. Sundan sa report. 2 hanggang 3 beses na kung magdilig ng mga tanim na pakwan ang mga magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan. Ngayon kasi nararanasan ng mainit na panahon ay nangangambang mga magsasaka na hindi mabubuhay ang mga pananim kung mapapabayaan at hindi madidiligan. Kailangan madiligan araw-araw kahit isang beses lang. Dahil para maganda yung mabuhay. Oo. Dahil sa pahirapan din ng patubig sa irigasyon at may ilang lugar ang hindi naabot ng irigasyon, kaya gumawa ng ilang magsasaka ng mga balon sa mga bukid. Dito nang gagaling ang mga tubig na ipinadidilig sa mga halaman. Hindi rin pwede. Importante, madiligan, oo. Patuloy namang nakaantabay ang Agriculture Office. May mga intervention na raw na ibinahagi sila sa mga magsasaka. Alam na rin daw ng mga magsasaka ang gagawin para hindi mamatay at maging malago ang mga pananim ng mga magsasaka ngayong mainit ang panahon. May mga shallow tube well na available sa kanila dahil alam din nila na meron yung mga ganong senaryo. Tapos meron din naman pong suporta ang ating National Irrigation Administration na nakapag-put up sila ng solar irrigation pump doon. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Kung ang organic encounter ng iba, tila ba true love ang nakikita? Ibahin itong organic encounter na naranasan ni News Cooper Melrick Bergada o Mel Music. Ang nabukas niyang TNVS ride pauwi sa 13 Martires, Cavite, dating band teacher at mahusay na gitarista. Laking gulat daw ni Mel nang tanungin siya ni Tatay Alan, ang TNVS rider, kung marunong din siyang maggitara. Nakalaon ay nauwi sa ilang minutong music jamming ng dalawa. Tunay nga raw na once an artist, always an artist. Pindang Festival 2026, masayang ipinagdiwang sa Mangaldan, Pangasinan. Tunghayan sa report.
Napuno ng sayang selebrasyon ng Pindang Festival 2026 sa Mangaldan, Pangasinan. Libo-libong katao ang dumagsa sa kalutan, tugtugan tansayawan na dalan na highlight ng selebrasyon. 500 grills ang inihilera sa kahabaan ng Rizal Avenue. Sabay-sabay na nag-ihaw ng mga tapa o pindang na one town, one product ng Mangaldan. Bukod sa pindang, meron ding shellfish, sausage at karne ng baboy na inihaw ng mga nakisay sa selebrasyon. Instant reunion para sa ilan ng kapistahan, kasamang mga mahal sa buhay at mga malalapit na kaibigan. Sama-sama sila nag-ihaw sa gitna ng kalsada. Pinakamasaya, ma'am! Happy! Siyempre, ma'am! Tapa po, product po ng Mangaldan, longganisa at saka hotdog. Enjoy ang bawat isa. Matapos ang kalutan na dalan, tuloy naman ang kasiyahan sa street party. Matagumpay ang selebrasyon, kitang-kitang kasiyahan ng mga dumalo. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. May hatid namang ngiti ang isang aso sa San Rafael, Bulacan na tumangay ng pustiso. Tila nakipaglaro ng fetch ang alagang si Zufu, pero di as in dentures ang kanyang kagat-kagat imbes na dog toy. Kwento ng uploader, nagkakape noon ang kanyang lolo at iniwan mula sa lamesa ang pustiso. Maya-maya, tinangay na pala ito ni Zufu at naglaro sa ilalim ng sofa. Nabawi naman ang postiso at hindi naman daw ito nasira. Patok online ang video na may mahigit sa 200,000 views na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakauling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bubisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.